Noong nakaraang eleksyon, 7 ang tumakbong tulfo sa Kongreso at halos lahat sila nanalo. Sa La Union naman, namamayagpag ang pamilya Ortega. In fact, sa isang eleksyon lang, nasa 12 na magkakamag-anak ang tumakbo para sa 8 position lamang. At ang mas nakakagulat, magkakalaban pa sila mismo sa pagkagobernador, pagkakongresista at pagka-mayor. Ayon sa pananaliksik ng PCIJ, may mahigit 2 dosenang pamilya sa Pilipinas na may mga kamag-anak na tumatakbo sa 5 o higit pang posisyon sa gobyerno. In short, yan ang tinatawag nating political dynasty. Kasama sa mga pamilyang ito ang Marcos Romualdez ng Ilocos Norte at Leyte, Singson ng Ilocos Sur, Hataman ng Basilan, mga Ortega ng La Union, D ng Isabela, Pacquiao ng South Cotabato at Sarangani, at syempre ang mga Duterte ng Davao. Pero ano nga ba ang political dynasty? Well, ito yung sitwasyon kung saan ang isang pamilya ay paulit-ulit at sabay-sabay na nanunungkulan sa gobyerno. May 2 klase ng political dynasty. Yung una ay tinatawag na thin dynasty. Ang thin dynasty ay kapag 1 o 2 lang sa pamilya ang nasa pwesto, pero salit-salitan sila. Example, tatay muna ang magiging mayor. Pagkatapos ng termino niya, anak naman ang tatakbo at uupo sa parehong posisyon. Parang ang protocol nila, tapos na ako, ikaw naman. Dapat walang makaagaw na iba sa posisyon natin. Ibig sabihin, iisang pamilya pa rin ang may hawak ng kapangyarihan, kahit pa isa-isa lang sila. Yung pangalawang uri naman ng political dynasty ay tinatawag na fat dynasty. Ito, mas delikado. Ang fat dynasty o tinatawag ring obese dynasty ay kapag sabay-sabay na nasa pwesto ang magkakamag-anak. Halimbawa, yung tatay, governor, yung nanay, mayor, tapos yung anak, congressman, hindi yung kapatid, vice mayor. Isipin mo yon, isang pamilya lang, 4 na ang posisyon sa gobyerno. Para silang nasa laro kung saan sila rin ang player, referee at scorekeeper. Sila ang nagdedesisyon, sila rin ang nagbabantay sa isa't isa. Pero bakit mas malaking problema ang fat dynasty? Well, mas mahirap hulihin ang mali dahil magkakamag-anak ang nagbabantay sa isa't isa. Mas nagiging posible ang corruption, kickbacks, overpriced projects, ghost employees at iba pa. At dahil nga magkakampi sila, mas konti lang ang kumukontra at iilan lang ang may hawak ng kapangyarihan. Pero alam mo ba ang mas nakakalokang fact? 38 years na wala pa rin tayong batas para solusyonan ang problemang ito. Sa konstitusyon kasi natin, yes, bawal na ang political dynasty. Pero wala pang enabling law para maipatupad dito. Kumbaga, puro salita lang. Wala namang batas na nagpapataw ng parusa o limitation para sa mga political dynasty. In short, puro salita, walang gawa. Well, to be fair naman, marami na ang nagtangka in history para buwagin ang political dynasty sa Pilipinas. And until now, meron pa rin mangilan-ngilan na gusto itong solusyonan. Pero alam nyo ba, 38 years na wala pa rin tayong batas. That's why we filed the Anti-Political Dynasty Bill. Posible bang mapasa ito? May 4 na senador at iilang kongresista na naghain din ng kaparehong panukalang batas. Nag-commit na rin ang mismong Speaker of the House na ipapasa ito. At hindi lang yan. Sa SK Reform Law na pinasa ng akbayan, bawal ang political dynasty. Kaya alam natin na kaya to.